Ito. Pero meron pa rin Hindi, meron siya sinasabi. Ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun eh. Sabi naman Ito, yung patungkol naman ito doon sa nakuryente si Boying Rimulya. Gawa ng sinabi niya na meron na daw ruling si Conchita Carpio na itong si Tesdaman Villanueva ay papanagutin, di ba? So ngayon wala pa man yun sa Sandigan Bayan, sa ano pa lang yun, nasa ombudsman pa lang yun. Kasi yung ombudsman parang DOJ ang prosecutor. They prosecute and then Sandigan Bayan na magde-decide whether yung sila mag-hear nung kaso. Okay, so nangyari kay Villanueva, merong ganon. Kaya lang, nung panahon ni Martires, siguro nagkaroon ng motion for reconsideration and review and whatever, binuhay ulit. And na dismiss or na clear si Tesdaman doon, si Villanueva. Ba't kasi nananalo pa, party list nila Villanueva, may mga ganyan palang kaso. But anyways, natanggal na clear yung issue na yan kay Villanueva. So ngayon, itong si Martires, hindi man niya kasi trabaho na lahat ng gagawin niya pa-press con. Nakikita mo ba si Martires nagpa-press con? Hindi naman. Ang trabaho ng isang ombudsman, kasuhan yung mga magnanakaw na mga lumalabag sa batas o lumalabas sa mandato nila ng mga taga-gobyerno. Yun ang trabaho niya. Nagawa ba niya yung trabaho niya? I guess so. Marami naman siyang mga na-file na mga kaso. Marami rin naman siyang palagay ko, marami rin naman mga na-prosecute. Marami rin naman mga nabigyan na ng sentensya ng ombudsman, ng Sandigan Bayan. So, si Boying Rimulya kasi yung tipo ng tao na lahat kailangan niyang sabihin kasi he wants to stay relevant and mataas talaga ang pangarap nitong tao na to at cloud chaser talaga. So, yun ang ginagawa niya. Yun ang gusto niyang mangyari. Yun yung mga trip niya sa buhay. Yung anuhin yung mga yan. Yung ipagkalat lahat ng kilos niya. Mahilig magpa-press ko niyan. DOJ pa lang. Putang ina niya. Siya na laman ng TV. Di ko maintindihan kung bakit. So, pero hindi naman yan ang trabaho talaga ng ombudsman. Trabaho ng ombudsman, magtrabaho naayon sa kanyang mandato. Hindi niya kailangang i-announce lahat ng mga ng mga kinasuhan niya. Kasi when you put it in public, kasi masisira mo yung buhay ng tao Pwede mo masira yung buhay ng tao kasi nag-speculate ka pa lang na may probable cause sa kanyang ginawang kasalanan, may reklamo tungkol sa mga ginawa niyang kasalanan. So, ang dapat na avenue ninyo is kung yung korte. In this case, yung Sandigan Bayan. So, hindi mo kailangan sirain pa yung buhay ng tao. Kailangan mo lang gawin, isisampa yung kaso, kung talagang kriminal ito, masisintensya ito ng Sandigan Bayan. If not, edi good. Ang masama nun, kung sinira mo na yung pangalan niya sa public opinion, dahil nga sa Pilipinas, pag nasampahan ka ng kaso, parang feeling ng mga Pilipino, guilty ka na So ngayon, biglang hindi pala siya guilty. Dinasira mo na yung buhay niya dahil sa public perception na kapag kinasuhan ka, kawatan ka. Di ba? Na dapat hindi mo ginagawa. Siya din, bilang DOJ Secretary, dapat din niya ginagawa yun Hinihiya niya yung mga tao na hindi pa naman niya napapatunayan na may kasalanan. Marami na siyang ginawang ganyan. And ganito rin ang gagawin nito ni Boying Rimulya sa ombudsman. Na lahat ng mga taong malalaki o lahat ng mga kalaban nila sa politika na paiimbestigahan niya, yun yung way para masira niya yung mga reputasyon ng mga yun at magkaroon ng negative public perception para hindi manalo sa politika sa mga eleksyon sa mga susunod na panahon. Ganyan ang gagawin ni Boying Rimulya. Hindi mo magtatrabaho yan. Kikita pa siya dyan. Sa totoo lang. Oo. Sa tingin ko malamang mali ako. Pero pwedeng malaking kita pa ang makuha ni Boying. Kasi sa pag-parking pa lang ng mga kaso, maniwala kayo sa hindi. Mantakin mo ako, bilyon-bilyon na ninanakaw ko, iniimbestigahan mo ko. Okay, may nag-file na kaso against me. Ikaw ang ombudsman. Ikaw ang magdedetermine kung may probable cause o wala. Anong gagawin ko? Bayaran kita. Didismiss ko yung kaso? Hindi. I-park mo lang. Patagalin mo lang. Sa Pilipinas, ganun patatagalin lang
makakalimutan na ng tao eh. O si Napolis nga, ito na mo si Enrile, pinatagal lang, o nakalimutan na, o ngayon, acquitted. Si Napolis acquitted, yung si Gina something, yung kabit ni Enrile Di Umano, o absuelto na din. O, that's because sa pagpark ng kaso. Kasi hindi na iniimbestigahan yung kaso or hindi na inaasikaso yung kaso, paparkingin mo lang dyan hanggang sa makalimutan na ng tao tapos bigla mo i-dismiss. Or baka pwede nang dalhin sa Sandigan Bayan tapos ma-dismiss na dun for lack of evidence or something. Di ba? Pwede siyang kumita dyan. Ilan kaso yan? Kung halimbawa, ilang bilyonaryo o ilang congressman na may flood control project yung kakasuhan dyan. O lahat yan kung magsasabi na, sir, huwag mo nang madaliin to. O ito. So, dyan pa lang sa pera, ano na siya dyan? Kikita na siya dyan. Sa pagpaparking pa lang yan. Kasi nasa responsibilidad ng ombudsman ang pagpaparking ng mga kaso eh. Di ba? Sa Supreme Court, ganun din. Pinaparking ng Supreme Court yung mga kaso eh. Di ba? So, actually, sa Supreme Court, pwede nga rin mangyari yung corruption na yan eh, na yung pagpaparking. Although, hindi ko sinasabi na bayaran sila, pero pwede mangyari. Si Boyong, hindi ko rin sinasabi na gagawin niya, pero pwede mangyari. Kasi nga, sobrang corrupt nga sa Pilipinas, wala na tayong tiwala na lahat ng proseso na ma-exploit nila, gagawin nila para lang sa pansarin nilang kapakanan. So, kaya masarap talaga buhay nito ni Boyong dyan. Kasi sa DOJ, maliliit na tao lang yung mga dyan, mostly criminal na mga maliliit na tao lang. So kung halimbawa tumatanggap sila ng lagay, hindi yan ganun kalaki versus kung ang iniimbestigahan mo mga plunderer, putangin lang yan, sa laki ng perang ninakaw niyan, malaki din yung perang gagamitin yan para hindi sila makulong, 'di ba? At in order for them na hindi makulong, yan, mga technicalities, parking yung kaso, patatagalin yung kaso, paikot-ikutin, i-dismiss sa ombudsman level, mga ganun. Ganun talaga mga bossing. So yan ay itong nangyaring ginawa ni Boying kay Villanueva, sumabog talaga sa mukha niya ito. Dito nagpapakita na incompetent si Boying Remulla, hindi siya nagre-research, wala silang GC. At lang talaga, political attack dog lang talaga siya ng administration. Para sa akin I may be wrong. Pero yun yung opinion ko. Maybe, baka iba yung opinion nyo. Lagay nyo dyan sa comment section. Pero ako, yun yung nakikita kong ginagawa niya rito. Kanina lang, yung interview niya. Sinasabi niya na si Romualdez, si Zaldico, pinapasok siya nung nasa DOJ siya. Ngayon, nandiyan na siya sa DOJ. Nasimulan na ba? Wala. Ang sinabi niyang nasimulan na is yung procurement noong e-gates dyan sa NAIA. Pero yung kaso kay Zaldico dahil doon sa tinatry niyang imanipula yung kontrata ng NAIA dyan sa Bureau of Immigration dyan sa mga e-gates. Naimbestigahan niya na ba? Hindi pa. In-expose lang niya pero hindi niya iniimbestigahan. Anong ibig sabihin nun? Kasi nga, kasi magkakatropa yung mga yan. Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano kung secret nandun nga sa system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismissed na pala. Saka makikita mo CCMS. Yan, yes. po. Di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman na anya na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence Parang nga. case category management system. Yan, po. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng kaso. system yun eh. At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. Yeah. Oho. So, ang tanong mo, na-record ba? Okay. Record. Nasa CCMS eh. Oho. Hindi naman hindi pinabli, sikreto na. Meron kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, oo. Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya ko, ba't ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung daldal ng daldal yun eh. sinundan mo ng bago ngayon. Gusto rin mong magpa-media. Akala nila yung kadadaldal mo at saka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na
ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At Opo. tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Oo nga po. Kasi tinatanong niya yung kaharap yung media eh. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media at hindi rin po namin alam eh. Na na-dismiss pala yung kaso. Yun ho talaga. Bakit? Requirement po ba yung... Sabi ng Malacanang na kesyo surprise, hindi surprise. Yung lack of research ninyo doesn't equate to binlindside kayo. No. It's just that Samuel Martires is not as epal as you are. So Samuel Martires is not after clout. Hindi siya ganun katulad nyo na puro media, puro daldal, mas nauuna pa actually yung inyong pagpapamedya kaysa dun sa totoong paggawa nyo sa mga trabaho ninyo. Hindi lahat ng hindi nyo alam ay sikreto. Napakaraming mga kaso dyan sa ombudsman na hindi naman talaga natin nalalaman. Ang hindi ibig sabihin no, sinisikreto sa atin. It's just that hindi trabaho ng ombudsman na i-announce sa buong mundo yung mga tungkol sa mga kaso nila. Ang ICI nga gusto nga nilang ilihim yung hearing, ayaw nga nilang i-livestream Ito pa kayang ombudsman, hindi ba? Bakit ayaw i-livestream ng ICI yung kanilang hearing? Kasi nga ayaw nila na yung mga taong magpunta sa kanila na iniimbestigahan magkaroon ng public perception na guilty sila or may kasalanan sila or mga magnanakaw sila. Ganon din dito sa ombudsman. So hindi ibig sabihin na hindi mo alam Boyeng Rimulya, hindi ibig sabihin sinikreto sa iyo. Pwedeng tanga ka lang. Kaya hindi mo alam. Pwedeng mangmang ka, pwedeng incompetent ka lang talaga, kaya hindi mo alam. Yun lang yun, masakit ang katotohanan. Pero kung ikaw naniniwala ka na ikaw may kumbaga punto, di sana tinuloy mo yung pagre-request kay kay Senate President. Pero the fact na talagang umatras ka, it's because it shows incompetence and it shows just politics. Namumulitika lang kayo dyan. Nalaman ng media? Hindi nga. Yun nga ang pangyayari. Sana ko nakalagay yun. Kailangan po ba ilathala? Obligado bang ilathala yun sa mga pahayagan? Kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko? Ng mga ilang araw? Ganun ba yun? Hindi ba? So, hindi. Hindi na, wala naman sa batas yun. Kasi nga, sabi nga si Marcoleta, sumusunod lang sa batas. Wala sa batas yun. Yung mga gusto nilang mangyari. So ngayon, tinanong niya, ikaw media, narinig niyo ba yun? Tarantado, tangina mo. Malay ko. Kung kami tatanungin mo, ikaw nga, hindi mo alam, kami pa kaya. O hindi ba? And if ever, alam ko, does it change the fact na you're incompetent? O halimbawa, may tinanong si Boying doon, ikaw, alam mo, alam ko yun, sir. Ganun ba? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mangmang si Boyeng Rimulya at talagang itong ombudsman stint ni Boyeng Rimulya will just be used para ilihis yung issue ng flood control. Makikita nyo naman sa kanyang sinabi kanina na alam niyang tarantado si Zaldico pero wala siyang ginawa ng DOJ Secretary at hanggang ngayon na siya ay ombudsman na, wala pa rin siyang ginagawa tungkol doon sa kahayupan na tinry na gawin ni Zaldico sa kanya. Hindi ba? Ayan, mga bossing, magpalakpakan tayo ng malupit, mga bossing, hindi pala palakpak niyan, tawa naman yan. Pero yun na nga mga bossing, maraming salamat sa inyong pagpatnubay, maraming salamat sa inyong panonood. Pasensya na, medyo hindi lang tayo nakapag-vlog na nakaraan, pero tangkilikin nyo pa rin yung mga ina-upload ko, ha? Para yung ating algorithm hindi magbago, para marami pa rin tayong mag-reach. Mag-like, mag-share, mag-subscribe, at hit the notification bell. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik, mga Banateros. Panatilihin po kayo nakasubscribe sa lahat ng Banateros. Si Banat Bay, si Coach Oli, Master Judea, paring RJ, J. Guevara, Sir Jack, at syempre yours truly, Boss Dada TV. Mabuhay kayo. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang